Wala kayong isang purpose, wala kayong unity. And unity comes from love of Christ. Kaya church, tumayo po tayo ngayong umaga na to. Buksan po natin ang ating mga Biblia. In the book of 1 Corinthians chapter 13, we're still talking about biblical love. Amen. Good job. Rich. Amen. 1 Corinthians chapter 13, verse 7. King James Version. Amen. Amen. For God says, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. So church, this is the biblical love. Ito po yung charity, ito po yung love na pinapatungkol ng Panginoon. Ang sabi po dyan, for charity beareth all things. And then, love believeth all things. Amen. And love hopeth all things. And of course, love endureth all things. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin sa Panginoon this morning. O Heavenly Father, we magnify your name. We glorify your name this morning, O Lord God. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagbabalik ng kapurihan at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Kayo ang magaling Panginoon, kayo ang makapangyarihan, kaya kami naririto sa harapan ng Panginoon to show, Lord God, na kami ay maliit. Kami walang magagawa, Panginoon, kung kami tatayo sa aming sariling kakayahan. Panginoon, this morning, we pray and we ask for forgiveness. Kami, Panginoon, makasalanan lahat. Maduming basahan, Panginoon, ang aming mga nagagawang mabuti, Panginoon. Mga bagay, Panginoon, ay hindi kaluwalhati, Panginoon, sa inyong harapan. Kami maduming basahan, Panginoon. Wala kaming maipagmamalaki, Panginoon, kundi tanging pag-ibig nyo lang, Panginoon, na aming nararanasan sa bawat araw ng aming buhay. Panginoong Diyos, kumilos po kayo sa umagang ito. Ipakita niyo, Panginoon, ang inyong kalooban. Ipakita niyo, Panginoon, kung ano yung ituturo niyo sa amin sa umagang ito, Lord God. Ipakita niyo, Panginoon, kung gaano kayo kabuti, kung gaano kayo kadakila. Ipakita niyo, Panginoon, na kami, Panginoon, bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, Panginoon, nangangailangan kami ng inyong salita. Dahil kami, Panginoon, ay hindi perfecto. Dumarating, Panginoon, ang kaligayahan, pero dumarating din ang kalungkutan. And Lord, in times na kami, Panginoon, ay bagsak, in times, Panginoon, na kami ay down, we need your words. We need your encouragement, Lord God, and we need your love. Panginoon, this morning, itama niyo po ang aming mga motibo, itama niyo, Panginoon, ang aming mga puso. Kami kumakapit na kayo ang dakila at di magagawa, Lord God, sa mga bagay, ni tao walang magagawa. Panginoong Diyos, itama niyo po kami, saktan niyo kami this morning by your words for us to see your goodness, for us to see, Lord God, that biblical love is the thing that we need in our lives, Lord God. Forgive us, Lord God. Dalangin ko po ngayon yung katalinuhan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Itago niyo po kami, Panginoon, sa lilim ng inyong kalooban. In Jesus' name we pray. Amen. Makakapo na po tayo. So church, matatapos na po ang February. Bilis ng panahon. And for this month, we're still talking about love biblically. Okay? So for you to love biblically, of course you need biblical love. Amen? And biblical love, makikita mo yan syempre sa Bible. At yan yung turo ng Panginoon. That's why it is very important bilang Kristiyano, we have our devotion, we have our times to read the Word of God. Kasi kapag hindi tayo nagbasa ng salita ng Panginoon, manghihina tayo. Observe yourselves. Isang beses, dalawang beses, hindi ka makapagbasa ng salita ng Panginoon sa loob ng isang araw o sa loob ng isang linggo, you feel weak. Right? Feeling mo may kulang. Kasi mga kapatid, kahit kayo kumakain physical, hindi lang yan ang aspeto ng buhay natin. We have physical and we also need spiritual. Maaaring busog ka physical, pero spiritual, gutom na gutom ka naman pala. And church, one of the important things na dapat po nating maipamuhay, hindi lang matutunan. Kasi pag natutunan mo, you need an application. Kailangan mong isabuhay. Which is, kailangan po natin yung biblical love. To love biblically. Church, to be honest po, hindi ko po kayo bobolahin. This biblical love ay hindi po basta-basta. Right? This biblical love is a genuine love. Yes. It is a quality love and a perfect love. Why? So this kind of love, to be honest, church, ito po ay mahirap. Medyo, it takes time, it takes process.
It will change your life literally, physically, emotionally, Tama yan. and spiritually. Yes, sir. Mahirap po ito. Sir, ang negative mo naman. Preacher ka, negative ka. Church, this is the reality. To love na hindi ka maghihingi ng, hindi ka mag-i-expect. Nasasaktan ka na pero magmamahal ka pa rin. Hindi madali yun, kapatid. Yung magmamahal ka pero may masasabi pa rin sa'yo, hindi madali yun, kapatid. Yung magmamahal ka, sasaktan ka, tapos iisipin mo pa rin yung ikabubuti niya, hindi yun madali, kapatid. Tama yan. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo mga kapatid, this biblical love is not easy. Darating yung pagkakataon, ay oo, biblical love, kailangan ko yan. But when you are in the process, nandun ka na sa point lang ng learning, dun mo masasabi, hindi to madali. Mahirap to, kapatid. Kasi it talks about genuine love, quality love, and the perfect love. That's the biblical love. Tama. At ito po ay tinuturo sa atin ng Panginoon dahil kailangan po natin ito. Tama yan. Yes, sir. Ang tanong, perfect love pala yan, kapatid. Sir, perfect love pala yan. Magagawa ba natin yan? Nobody's perfect. Pero ang tanong, bakit ito sinabi sa Biblia? Bakit ito isinulat ni Apostle Paul? It means it is possible. Right? Hindi naman ito sasabihin ni Apostle Paul kung siya mismo hindi niya ito naranasan. Yes, sir. Right? And ito sinabi niya to sa Church of Corinth kasi nakikita niya, ito yung pangangailangan ng Church of Corinth. Tama yan. Right? Ngayon, kapatid, kung tayo may pangangailangan at ito yung pangangailangan natin, it means it is possible for us to experience that biblical love. Yeah. Yes, sir. Yung mali nga nagagawa natin. Tama yan. Paano ba kaya yung tama? Yes, sir. Di ba ang daming tao, pasensya ka na, hindi ko akalain magagawa ko pala yun. Hindi nila ina-expect na yung bagay na yun, out of their consent, or out of their potential or capabilities, akala na hindi nila magagawa, pero magagawa pala nila. Maraming tao hindi kayang pumatay, pero nababalitaan mo na lang, nakapatay. Maraming tao nagsabi hindi kayang magnakaw, pero maraming nananakaw. Hindi nila alam, akala nila hindi nila kaya, pero nagagawa nila. Church, mali po yun. Paano pa kaya dun sa tama? Amen. Susuportahan ka ba ng Panginoon dun sa mali? Malamang hindi. Doon nga sa mali nagagawa mo, much more dun sa tama. Kaya kapatid, kung sasabihin mo nobody's perfect, it is not possible, niloloko mo ang sarili mo, kapatid. Mahirap siyang gawin pero it is possible. Right. Ang kailangan mo lang, kapatid, pananampalataya. Amen. Kailangan mo lang, kapatid, willingness. Na itong biblical love na to, itong pagmamahal na parang nagiging martyr ka na, or parang nagiging hypocrite ka na, yun ang standard at tingin ng tao sa'yo. Posible yan, kapatid. Right. Posible yan if you have faith and it will happen by the grace of God. Amen. Kaya nga sabi, Christ-like living. Right. Pag sinabing Christ-like living, mabuhay tayo katulad ng pamumuhay na ginawa ng Panginoon. Ngayon, kung yung biblical love na ito nagawa ng Panginoon at ito yung gusto niya ipagawa sa atin, it means it is possible. Right. Ang sarap kaya mabuhay nung nagmamahal ka, pero hindi ka nasasaktan kahit wala kang natatanggap. Tama. Ang sarap kaya mabuhay nung nagmamahal ka sa Panginoon, sa kapwa mo, kahit sinasaktan ka na, you're still thinking the things that will benefit them. Amen, sir. Kapatid, mahirap siya kasi hindi mo nakasanayan. Right. May mga bagay na nahihirapan tayo kasi madalas or most of our times doon tayo nasanay. Right. Right? Dati Sunday, hindi naman tayo sanay nandito. Dati hindi naman tayo sanay nagsusuot ng ganito. Pero nakasanayan na natin. Ngayon pag hindi tayo na ganito every Sunday, ilang tayo. Right? Ngayon kapatid, yung biblical love na yan na tinuturo ng Panginoon, ngayon naiilang ka pa. Na kapag nagmahal ka, nasaktan ka, naiilang ka pa. Dapat meron din dapat ibabalik sa akin. Kasi ang love na binigay sa'yo ng sanlibutan o minulat sa'yo ng sanlibutan, kapag mahal mo, dapat mahal ka. Pag hindi ka mahal, hindi mo na rin mahal. Doon tayo binulat Rachel, sa sir! sanlibutan. That's why, this morning mga kapatid, lilinawin ng Panginoon what is the real meaning of love. Amen. The love na kailangan ng bawat isa. Kasi kapatid, love is unconditional. Pag sinabing unconditional, there are no restrictions. Wala kang pinipiling kondisyon. Yes. Mahal mo lang siya kapag maganda siya. Mahal mo lang siya kapag pogi
pogi siya. Pag hindi na siya naka-long sleeve, hindi na siya naka-dress, hindi mo na siya mahal. Wala nang ipin. Wala nang ngipin, that's conditional. But God is teaching us that love, the biblical love is unconditional. And love is not selfish. Praise the Lord. Right? Sabi, kapag nagmahal ka, i-expect mo daw na mamahalin ka rin. Eh paano kung hindi bumalik yung pagmamahal na yun? Eh di magsiself-pity ka na. Magiging selfish ka na kasi ang iisipin mo na gumante. Right? And that's not the thing na tinuturo ng Panginoon. That's not the biblical love. Ang kapatid, ang tawag doon, yun yung mababaw na pagmamahal na tinuturo sa iyo ng sanlibutan. Na kapag ka yun lang ang natutunan mo, kawawa ka. Kasi kapag ka hindi ka minahal, nasaktan ka lang ng konti, aaray ka na. Okay? Church, ito po ang reality. All sin is a... Naniniwala po kayo dyan? Yes, sir. All sin is a violation of love. Bakit po? Yan po ang katotohanan. All sin is a violation of love. Tama. Kapag kayong isang bata, hindi sumunod sa magulang, nagkasala siya, ano yung nababiolate niya? Yung love. Diba? Nagdabog, hindi sumunod, nagsalita na ng di maganda, he violates or she violates love. Right. Kaya tayo mga kapatid, kapag tayo, hindi tayo sumusunod sa Panginoon, ang nababiolate natin yung love natin sa Panginoon. Tama yan. Ang nangyayari, nasa-sacrifice yung relationship natin sa Panginoon. Tama yun. May mga bagay na nangyayari, hindi kalooban ng Panginoon, ang nasa-sacrifice yung love natin sa Panginoon. Yung love ng Panginoon sa atin. And we need is love to eliminate sin. Right. Kasi kapatid, kung meron kang pagmamahal, hindi ka makakagawa ng kasalanan. Tama yan. Sa mag-asawa, kung meron kang pagmamahal sa asawa mo, meron kang loyalty, faithfulness, meron kang love, hindi ka titingin sa iba. Kasi kapag tumingin ka sa iba at nagkasala ka, you violate love. Yes. See the importance and the essence of love. Kung meron kang pagmamahal sa kapwa mo, you will not violate love. Rather, you will use love to eliminate sin. Hey! Tama yan. That's the role of love. Amen. It's to eliminate sin, kapatid. Tama yan. Hindi yung pagka may nagawang kasalanan sa'yo, gaganti ka. Sin. That's a sin. You violate love. Right. And kapatid, binubulag tayo ng sanlibutan sa standard ng love na meron to. Oh, tama. Ang standard ng sanlibutan, mali yan. Mababaw lang ang ibig sabihin ng love niya. Tama yan. Tama. Kapag kayong love na tinutukoy ng salita ng Panginoon, it is the love that eliminates sin. Right. And we need love to remove sin. Yes, sir. That's very important. Ngayon, sir, kaya ko ba yan? Parang ang hirap naman ata niyan. Na kahit ang sakit-sakit na, kailangan ko pa rin magpatawad. Kahit ang sakit-sakit na, dapat hindi pa rin ako mag-expect. Na kahit ang sakit-sakit na, kailangan ko pa rin mahalin yung tao. Itong kapwa ko, itong kaibigan ko, itong churchmate ko na lagi na lang nakaka-offend. Kailangan ko pa rin bang mahalin yan, kapatid? Love will help you to eliminate sin. Isang time pupunta ka kahit nakakaasar dahil meron kang love, kaya nakasmile ka pa rin. So, enjoy mo yung suot mo, hindi mo tinitingnan yung kasalanan ng kapwa mo. Kasi you have love. Right? Ang sarap kaya mamuhay na, sige, sila naiinis sa'yo kasi wala silang love. Pero ikaw, ang sarap mamuhay ng meron kang love. Nakikita nila sa'yo, at ganun yung nakikita mo sa kanilang pagkakabal dahil you have that kind of love, that biblical love, na mumuhay ka sa kalooban ng Panginoon. Amen. Rich. Ano pong sabi ng Panginoon? For the first point, Yes. love beareth all things. Amen. Ano po dyan sa Tagalog sa Bible nyo? Yung beareth. Ang sabi po dyan, binabata. So pag sinabi pong beareth, ito pong ibig sabihin niyan, to cover with silence or to suppress. Covering the ugliness in someone else's life. Amen. Kapatid, kung meron kang pagmamahal, nakita mo yung pagkakamali ng kapatid mo, ng kapwa mo, you beareth all things. It means to cover with silence. Nakita mo yung pagkakamali niya, hindi mo nasasabihin sa iba. Tama yan. To covering the ugliness in someone else's life. Kasi kapatid, kung meron kang pagmamahal sa kapwa mo, iisipin mo pa rin yung kapakanan niya. Yes. Hindi mo isipin, ay nagkasala ka, dapat itong gawin sa'yo. Nagkasala ka, dapat ganyan ka, dapat ganito. Pero kung meron kang pagmamahal, love beareth all things. Covering the ugliness in someone else's life.
tatakpan mo, hindi ito pangunsinti, kapatid, magkaiba yun. Kasi yung kasalanan, pag kinonsinti mo yan, you compromise. Okay? Pero ito, i-cover mo yung sin para hindi na siya lumala. Covering the ugliness in someone else's life. Nakita mo itong kapatid mo may nagawang hindi maganda, you pray. Cover with silence. Nakita mo hindi maganda, lapitan mo siya. Then mag-pray kayo. Hindi yung nakita mo, ikukwento mo pa sa iba. Hindi tama yun, kapatid. That's not love. Yes, sir. Kung hindi ka love na tinuturo sa atin ng Panginoon, love, beareth all things. Dadalhin mo yan. Hindi mo ikukonsider, pero dadalhin mo yan. Na dahil ako, meron akong pagmamahal sa kapwa ko, nakita ko yung pagkakamali niya, uunawain ko na hindi siya perfecto, hindi sa lahat ng bagay, hindi sa lahat ng pagkakataon tama yung ginagawa niya. I will cover it. I will pray for it. Hindi yung sasabihin mo pa sa iba, kapatid. That's not love. Kasi kahit sabihin mo, ay sasabihin ko naman po sa iba para makipag-pray. Paano yung credibility niya ngayon? Sabihin mo man na, ipag-pray, sasabihin mo sa ibang tao, may pag-pray, hindi mo maiiwasan yung isipan ng ibang tao, maging negative na ang tingin sa kanila. At kung meron kang love, yun pa lang, hindi pa nangyayari, ipo-foresee mo na yun. Ay, hindi ko to sasabihin kasi baka mag-iba yung tingin nila sa kanila. Tama yan, tama. That's what Yes, sir. love can do. Love beareth all things. Amen. Ano pong sabi sa Proverbs chapter 10, verse 12? Hatred stirreth up strifes, but love covereth all sins. Amen. Amen, church? Amen. Kung meron tayong pagmamahal, nakita mo yung pagkakamali ng kapwa mo, love covereth all sins. Tatakpan niya ng pagmamahal na meron ka. Yung biblical love na meron ka, anumang kasalanan ng kapwa mo, matatago yan ng pagmamahal. Amen. So, Amen. kapatid, kung wala kang pagmamahal, ang tendency, magiging wala kang pakialam. Kakayaan mo maging worse yung buhay ng kapatid mo na yun. But if you have that biblical love, you will cover it. Amen. Cover it with silence. Amen. Hindi mo na kailangan sabihin sa iba. Ano pong magagawa ng iba? Right? Maaaring ikaw yung nakakita ng pagkakamali na yun. Dapat sa'yo pa lang, matuldo ka na yun. Amen. If you have that